Ang apat na kabalyero ng Apokalipsis ay sinasabing lumitaw ng sunod-sunod habang binubuksan ng kordero ang 7 tatak. At magdadala sila ng salot, digmaan, tagutom at kamatayan na papatay sa isang kapat ng populasyon ng lupa. Ngayon, nasasaksihan natin ang patuloy na pagsalakay ng mga sakuna. Dumating na ba ang apat na kabalyero? Suriin natin ang misteryong ito. Una, ang puting kabalyero. Sinasabi sa Pahayag chapter 6 verse 2, "At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong." Ang puting kabalyero ay kumakatawan sa salot. Sa loob ng maikling tagal ng 3 taon, mula noong huling bahagi ng 2019, ang COVID-19 na virus ay sumabog sa buong mundo na nakakaapekto sa mahigit 200 bansa. Nahawahan ang higit sa 500 milyong tao at nagdulot ng mahigit 14 milyong pagkamatay. Ang mga nakakagulat na bilang na ito ay nakakaalarma dahil ang salot ay nagdulot ng higit sa 200 milyong tao sa matinding kahirapan at patuloy na nakakaapekto sa ating buhay na nagbabanta sa ating mismong pag-iral. Pangalawa, ang pulang kabalyero. Sinasabi sa Pahayag chapter 6 verse 4, "At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan, at upang magpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak." Ang pulang kabalyero ay kumakatawan sa digmaan. Sa nakalipas na mga taon, nagpapatuloy ang mga digmaan tulad ng mga tunggalian sa Myanmar at rehiyon ng Israeli-Palestinian, lalo na ang pagputok ng digmaang Russia at Ukraine noong 2022 ay nagpagulat sa buong mundo na nagresulta sa hindi mabilang na mga pagkamatay at paglikas na nag-iwan ng maraming nagluluksa at walang tirahan. Pangatlo, ang itim na kabalyero. Sabi sa Pahayag chapter 6 verse 5 to 6, "At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." Ang itim na kabalyero ay kumakatawan sa taggutom. Ang mga presyo ng pagkain ay patuloy na tumataas sa buong mundo, lalo na dahil sa pagsiklab ng digmaang Russia at Ukraine na nagresulta sa mahigit 200,000 pagkamatay at paggagambala sa produksyon ng pagkain. Direktang naapektuhan nito ang mahigit 130 milyong tao sa buong mundo na humahantong sa mga krisis sa pagkain sa maraming bansa. Nahaharap na ngayon ang mundo sa pinakamatinding krisis sa cost of living mula noong nagsimula ang ika-21 siglo at tila nalalapit na ang taggutom. Pang-4, ang maputlang kabalyero. Sabi sa Pahayag chapter 6 verse 8, "At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa." Ang maputlang kabalyero ay kumakatawan sa kamatayan. Sa patuloy na paglaganap ng mga pandemya, digmaan, tagutom, lindol,
at iba pang sakuna na kumakalat sa buong mundo. Ang araw-araw na bilang ng mga namamatay ay patuloy na tumataas. Ang 4 na kabalyero, gaya ng ipinropesiya sa aklat ng pahayag, ay dumating na nagdadala ng salot, digmaan, tagutom at kamatayan sa atin. Sa pagdating ng mga sakuna at nangyayari ang mga propesiya ng 4 na kabalyero, anong mensahe ang ipinahihiwatig ng Diyos sa atin? Ang pagdating ng 4 na kabalyero ay maaaring tila simula ng sakuna na nagtatanim ng takot sa atin. Gayunpaman, para sa mga taos-pusong nananampalataya sa Panginoon, talagang napakahalagang sandali para sa atin na salubungin ang kanyang ikalawang pagparito. Gusto nyo bang malaman kung paano sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento o magpadala ng mensahe at ibabahagi ko sa inyo ang tanging landas upang muling makasama ang Panginoon. Kung nasiyahan kayo sa video na ito, tandaan na i-follow ang aking page. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.